Ngayong mag-o-open na itong Philippine Cup ay ready na lahat ng mga teams pero hindi pa napipigil yung mga trades dyan dahil syempre kahit ongoing yung Philippine Cup, posible na gumawa pa ng trades ang mga PBA teams at kabilang na dyan itong Barangay Ginebra at Rain or Shine Elasto Painters. Ang balita ngayon, mukhang ito raw Barangay Ginebra ay ready na makipag-usap dito sa Rain or Shine dahil gustong kumuha ng big man ng Ginebra na magagamit nila. At ayon dun sa mga reports na lumalabas, ang trade proposal daw ay itong si Kit Datu mapupunta dito sa Barangay Ginebra kapalit ni Isaac Go at ng isang first round draft pick ng Gene Kings. Mukhang willing naman daw itong si Coach Yeng Giao. Dahil ang balita natin ito si Isaac Go ay makare-recover na at makapaglalaro na dito sa Philippine Cup. At kung may kasamang first round draft pick, yan talaga ang habol ni Coach Yeng Giao. Kaya hindi na nakagugulat na papayag siya sa ganitong klaseng transaksyon. So if ever nga na matuloy yan, sigurado na magkakaroon ng mas magandang performance ang Barangay Ginebra dahil nakita naman natin na maganda talaga ang nilalaro nitong si Kit Datu dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Yun nga lang, ang Barangay Ginebra nangangailangan ng isa pang big man na magagamit kaya sigurado na makatutulong itong si Kit Datu sa rotation ni Coach Tim Cone. Dahil nakita natin yan dito kontra sa TNT Tropang Giga na nahirapan itong Barangay Ginebra at lalo na siguro ngayon dito sa Philippine Cup dahil alam natin siguro baka sa May or June siguro pag mga malapit na yung playoffs babalik na raw itong si Brandon Rosser dito sa TNT Tropang Giga kaya sigurado na nangangailangan ng big man ng Ginebra kaya nga gusto nilang makuha si Kit Datu. At kapag yan ay natuloy, asahan natin na magiging mas matindi yung labanan nitong Barangay Ginebra at ng iba pang mga teams at kinakailangan siyempre na magpalakas talaga itong Barangay Ginebra lalo na at magiging matindi daw yung build up ng ibang mga koponan kaya nga pipuspusan ang trade talks na to. Napag-uusapan yung mga trades itong San Miguel Beer mukhang hindi pa raw tapos dito sa pakikipag-usap sa Northport Batang Pier pagkatapos makuha ng San Miguel Beer itong si JM Calma mula dito sa Northport na siyang magiging backup center ngayon ng SMB. Mukhang gusto naman daw kunin ngayon ng San Miguel Beer itong si Gio Halalon o kaya si Joshua Monson. Depende raw yan sa magiging usapan. Mukhang ang plano ng San Miguel Beer ay gamitin itong si Monson bilang isang small forward o kaya isang additional point guard dahil alam natin na naging free agent na itong si Simon Enciso. Ito si Gio Halalon posible yan din ang kunin ng San Miguel pero merong mga reports na lumalabas na kapag nag-expire na yung contract ni Halalon dito sa Northport sa August ay pupunta ito sa MPBL. So baka natunugan na yun ng San Miguel kaya malamang si Joshua Monson daw ang kanilang kunin. Kung sakasakali na mapunta sa San Miguel si Monson, hindi na siguro malayo na baka si Arvin Tolentino ang susunod naman tsaka si William Navarro. Kaya iyan daw yung pinaplano ngayon nitong San Miguel Beer. If ever na matuloy ang nabanggit na trade, malaking asset itong si Joshua Monson dahil ito ay nakapaglalaro ng multiple positions kaya pwede ito talagang magamit nitong si Coach Leo Austria. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na matuloy ang trade at kahit ito ay magaganap sa kalagitnaan ng Philippine Cup. Alam naman natin lahat na talagang nakasentro kay Junmar Fajardo pa rin itong Beermen pero gagawa raw sila ng paraan para kumuha ng additional players na magbibigay ng opensa para dito sa lineup ng San Miguel. Dahil gustong siguraduhin ng SMB na yung kanilang roster dito sa Philippine Cup ay makapagde-defend talaga dito sa kanilang alam na nating reputation na pagdating ng Philippine Cup sila talaga yung palaging nangunguna at favorite na manalo. Kahit na nung huling conference, nung huling Philippine Cup, natalo sila sa Meralco. At ang isa pa nating balita, ito raw TNT Tropang Giga habang iniintay na bumalik si Brandon Rosser ay pinag-aaralan din nila kung sakasakali na meron ng mga trade offers na makukuha para dito kay Mikey Williams. Katulad nating lahat, medyo nagsasawa na itong TNT dito sa walang katapusang issue pagdating dito kay Mikey Williams. Kaya nga gusto nila na ma-trade na to kaagad. Yun nga lang, hindi sila magkasundo ng iba't ibang koponan pagdating sa pagdetermina ng value nito. Kaya iyon ngayon ang pinag-iisipan ng TNT kung ano bang mabuting gawin dito kay Mikey Williams. Dahil sa ngayon, kung hindi rin lang magagamit ng TNT si Mikey, mas mabuti na siguro na i-trade na rin nila. Dahil kahit papano, may value pa rin naman itong si Mikey Williams. Ang problema nga niyan, habang tumatagal at hindi naglalaro si Mikey, bumababa yung trade value nito. At ang TNT ngayon naghahanap ng backup point guard para kay Reynald Batak. So mas mabuti nga talaga
na i-trade na talaga nila si Mikey dito sa mga teams na interesado na makuha ang kanyang serbisyo. Kapag ginawa yan ng TNT, magiging mas maganda ito para sa kanila in the long run. At syempre, makakakuha kay Mikey, makikinabang din yan dahil alam natin, hindi naman biro yung galing din itong si Mikey Williams. Kaya sa tingin ko, eventually, bago matapos ang conference na to, matitrade na yan si Mikey. Ang tanong na lamang ay kung saan, pwedeng sa Converge o kaya sa SMC. Dahil yan, ng dalawang koponan na yan talaga ang makakabayad dito sa salary na hinihingi nitong si Mikey Williams. Kaya yan daw ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng management. At mukhang ayon doon sa mga insiders ay malapit na silang magkasundo. If ever na mangyari yan, maasahan natin na magiging maganda resulta nito para dito sa TNT Tropang Giga. Alam nating lahat na ang TNT gustong maka-Grand Slam. Kaya kung matatapos na nila itong issue kay Mikey, mas makabubuti yan para dito sa mga katropang 5G. At ang huli nating balita ngayon, ang NLEX Road Warriors daw ay nakikipag-usap ngayon dito sa iba't ibang mga koponan para sa posibleng trade para kay Robert Bolick. Hindi pa raw daw na naaayos itong sabihin nating issue dito kay Bolick at kay Coach Jong Wichico na parang hindi raw talaga magkasundo. Kaya malamang matrade na talaga itong si Bolick. Ang tanong na lamang ay kung saan koponan. Ito lang masasabi natin dyan. Sigurado na kung matitrade si Bolick, ang taas ng trade value niyan. Starter ang kapalit. Hindi tatanggap ng NLEX nang hindi starter ang kapalit niyan. Sabi nga ng iba, ang value niyan parang Cedric Bearfield na. So iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng NLEX Road Warriors if ever na i-trade nila si Bolick kung saan ito mapupunta. Kaya iyan ngayon ang major issue dito sa Road Warriors. Alam natin under pressure na itong Road Warriors na magpalakas ng koponan nila dahil napag-iwanan na sila nitong Meralco at ng TNT Tropang Giga. Kaya nga kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade, asahan natin na ito'y gagawin ng NLEX sa lalo't madaling panahon dahil ayaw na nilang maghintay ng matagal pa bago sila gumawa ng trade dahil talaga namang kinakailangan na to. Obvious naman na nag-i-struggle ang NLEX at kung hindi masaya dyan si Bolick, syempre kinakailangan na ito'y mapunta na sa ibang koponan. Ito yung example na kung ang player ay ayaw na doon sa team mo, i-trade mo na. Dahil makaka-apekto yan dito sa composure at dito na sa chemistry. Kaya malamang talagang pakawalan na ng NLEX Road Warriors itong si Robert Bolick dahil yan ay makabubuti para sa kanila. At sigurado na gagawin ito talaga ng NLEX para masiguro na kung ano man yung sitwasyon dito sa kanilang lineup, ito'y matatapos na at mabibigyan na nila ng tsansa yung kanilang koponan na at least man lang makaabot ng playoffs at mag-compete at marating kung ano man itong naabot nitong Meralco Bolts at syempre ng TNT Tropang Giga. Kaya nandyan ang pressure. Shoutout kay Archie, kay Romeo Conchada, RG Bueno at Darina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Ireneo Salangsang, binabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Dexter Domer, si Enju, at ang iba pa natin na mga regular na mga taga-subaybay.